Samantala, binayo nga po ng malakas na hangin at ulan ang probinsya ng Cagayan na isinailalim po sa signal number 5 nang maglandfall doon ang Bagyong Lawin. Kaya naman, kamustahin na po natin ang sitwasyon doon. Makakausap po natin si Cagayan Governor Manuel Mamba. Governor, magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito. Ay, Connie, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Opo, makiki-update lamang po kami kung aling mga lugar sa Cagayan ang pinaka-nasalanta po nitong Bagyong Lawin. Ang pinaka-nasalanta po itong southern towns of the province of Cagayan, katulad ng Peña Blanca, Tubigrao, Solana, Enrile, Tigig, Amulong, Tuao, Santo Niño, in Rizal, and partly sa Alcala din po. Dito po yung grabe. In fact, grabe ho yung devastation dito sa amin. Ngayon po, wala po kaming kuryente. Communication po, kare-restore lang po ng spark. Yung ibang mga communication, wala na rin po. At hindi rin ho kami makalabas sa mga bahay-bahay dahil wala pa akong clearing operations dahil malalakas din po ang mga hangin pa hanggang ngayon dito sa amin. Opo, nakikita ho namin sa videong nakunan po ng aming news team, ito pong grabing pagsalanta sa mga istruktura. Gayon din po, syempre, doon sa mga kabahayan pa no, na nakikita ho natin dito sa video. Sir, ilang hong populasyon yung mga areas po na nabanggit ninyo at kamusta na ho ang ating mga kababayan doon? Well, dito sa area dito, halos lahat kami affected na lahat ang buong Cagayan dahil iba-ibang kwan nga lang, iba-ibang degree nga lang. Pero dito sa 6 or 7 towns, this has a population of at least 450 to 500,000 na population. Lalo-lalo na yung Tugigrao, ito po yung regional center, at the same time, provincial capital po natin. Kaya ito ho ang heavily devastated, including the neighboring towns ng Tugigrao po. So, ang talagang naapektuhan na gusto yung mga bahay-bahay ng mga tao dahil halos lahat po kami ay may mga damage sa bahay, either partial or total na damage sa mga bahay-bahay namin. Pati ho yung ilang mga, kumbaga, kagawaran po na opisina no, ng ating lokal na pamahalaan dyan na damage. So talagang completely medyo matatagalan ho yung ilang pang magbibigay serbisyo rin sa ating mga kababayan dun sa mga areas na kumbaga nasalanta rin po yung kanilang mga opisina. Tama ho yun. Yung regional center ho natin, yung mga regional offices natin dito nagkasira, including yung mga town halls and city hall. In fact, yung city hall of Tugigrao ay talagang nilipad po rin lahat ng bubong niya. Dito sa Kapitolyo din, ganun din po. Sa mga ibang towns, I'm sure ganun din po nangyari. Wala nga lang kami feedback pa sa kanila dahil wala kaming komunikasyon at hindi rin kami nakalabas. Pero sa mga bahay po, grabe. Halos lahat ng bahay dito ay talagang nilipad ho ang mga bubong, nasira, partial ho or total damage. Sir, gayon pa man, wala ho tayong na ire-report pa sa ngayon na mga sugatan o kaya naman ay mga namatay po sa insidenteng ito? Sa awa ng Diyos, wala pa ho, pero hindi ho ako. Nag-imagine na ako, sasabihin ko wala po dahil pagklase ng devastation. Wala nga lang pong report pa dahil yun po, wala kaming komunikasyon. In fact, nagpapunta ako ng mga tao kasi makakarating sila within the day yun sa mga pupuntahan nila mga bayan-bayan dahil nga po mahirap po pumasok ngayon dahil wala pang clearing operations at malakas pa paminsan-minsan yung hangin. May mga clearing operations in certain areas, ginagawa ng DPWH, ng PNP, yung mga army natin at yung mga rescuers ng mga iba-ibang mga local government. Right. Hopefully po makakuha kami ng datos kaagad para malaman din namin kung meron may mga casualty po tayo. Pero we're still hoping na wala po sa. So far, no, wala pa naman. At sana manatili na hong ganyan ang sitwasyon, maayos at wala hong nasaktan o kaya namatay. Pero kamusta ho ang pagbibigay natin ng mga relief goods dun po sa ating mga nasalantang kababayan? You've mentioned a while ago na nahihirapan din kayong matuntun yung ilang mga lugar na talagang labis na nasalanta nitong Bagyong Lawin. Nakapag-preposition naman kami sa provincial government pero
initially ang nagbibigay ho yung mga barangay, mga relief goods, meron din galing sa munisipyo, meron din galing sa mga towns. Sila ho yung pinakamalapit at sila ho yung nakaka-access readily sa mga tao natin at nakapag-preposition din po sila. Pero kung kukulangin po sila, nandito rin ho yung provincial government and of course the regional DSWD po dito. Kaya lang ho, sa tingin ko matatagalan po ito na problema namin dahil sabay-sabay na ho yung problema namin. Kailangan po namin ang ayuda coming from outside dahil sabay-sabay ho na problema namin lahat ito, lalong-lalo na yung mga pamilya at mga bahay na. Governor, nasa inyo po ang pagkakataon para mapanawagan po sa inyong mga kababayan dyan ang inyo pong mga direktiba na nais, no, para sa kanila pong impormasyon din at paano nga mga gagawin ninyong paraan o plano para sa kanila po sa mga susunod na araw. Go ahead, sir. Unang-una sa ating mga kakayano, sanay tayo sa mga ganito, makakabakon tayo dito, kaya natin ito. Ang importante lang ay magtulong-tulungan, hindi lang sarili natin. Meron tayo mga asosasyon, meron tayo mga neighborhood association. We see to it na palakasin natin ito at magtulong-tulungan tayo. Kung meron mang ayuda na dadating, very thankful tayo. Pero more than anything else, we first depend on ourselves po. Kaya magtulungan tayo. Gagawin po namin lahat natin, yung mga local government units natin, yung local chief executives, gagawin po namin lahat ang magagawa namin para makatulong at hihingi rin po ng tulong sa private sector at sa national government sa mga pangangailangan natin, lalong-lalo na sa mga pag-repair or pagbigay ng mga bagong tirahan ng mga nawalan ng tirahan. Kaya kailangan po na magkaisa tayo sa laban na ito, sa problema ito. Alam ko, kaya ho natin. Alright, Governor, kami po ay katuwang nyo dito sa Balitang Hali sa pagdarasal na sana ho ay maging maayos at ligtas ang lahat ng ating mga kababayan dyan. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat and God bless. Yan po naman si Cagayan Governor Manuel Mamba.